amyloid protein na kumakalat at dumarami sa akin. Ang tinatawag naman na neurofibrillary tangle ay siyang abnormal na neuron cell na may kasamang abnormal na protina at ito ay nasa loob mismo ng ating cell. Ang tinatawag nito ay ang bird of helical filament. Ang nito ay makikita kung saan ang neocortex at hippocampus ay gumagalaw. Ang lahat ng partiko ay responsable sa lahat, tulad ng pag-iisip, pakiramdam, learning at reasoning, memory, storage at recall, at pati na rin sa pananalita at pati na rin sa consciousness. Kaya ako ay dapat sa inyong ingatan. Dahil ang utak, ito ang mahalagang importante ng bahagi ng ating katawan. Dahil ito ay siyang nagkukontrol sa lahat ng mga bagay na dapat gawin ng isang tao. Okay. Salamat. Ang ating mga audience at ating mga viewers, kung paano ba nangyayari ang Alzheimer's disease. Okay. Gayong tinalakay mo na, doktora, kung ano nga ba talaga ang Alzheimer's disease. Maaari ko ba, doktor, tanungin kung sino-sino naman ang pwedeng magkaroon ng Alzheimer's disease? Ilan ang porsyento o ilan sa populasyon ang meron itong karamdaman ganito? Okay, magandang katanungan yan, Ms. Rania. So, ayon sa ating statistics, sa mga 50 years old, 15% sa kanila yung nagkakaroon na naapektuhan ng Alzheimer's disease. Samantalang sa mga 65 years old naman, 35% sa kanila yung naapektuhan. Samantalang sa 85 years old, din about 50% sa kanila yung mga naapektuhan. Meron pa bang nabubuhay ng joke lang? Meron pa naman sa kanila. Meron pa. 11% sa mga kalalakihan ang naapektuhan ng Alzheimer's disease. Samantalang sa kababaihan naman is 16%. So mapapansin po natin na mas mataas ang porsyento na naapektuhan ng kababaihan. Kasi dahil natin ito sa age-related factor. No? So alam naman natin na mas mahaba ang buhay ng Mas mahaba ang buhay ng mga babae. Kasi diba, kapag tumatanda na tayo, nagdi-degenerate na or hihina na yung mga vital organ ng tao. Okay. Ganun. May inibitahan kaming mag-asawa dito, may inibitahan kaming mag-asawa dito. Nasaan ba sila? Nasaan ba? Sila, palakpakan naman siya. Okay. Okay, nasaan yung game? At ang ating nurse, si Nurse Tonelet, nandito rin, syempre. Syempre, lagi yung may nurse, diba? Diba? Ito siya. Nandito naman, Lola. Diba? Magandang umaga sa'yo, Lolo. Magandang umaga na. Magandang umaga naman. Okay ba? Inaanto ka pa, Lola? Nurse! Magandang umaga. Nurse Sunlet. Wow, maganda naman ang ECMILE ni Nurse. Okay. Lolo, matanong ko lang, Lolo June. Mukha ka talaga bang Lolo? Kaya lang. Ilan taong ka na, Lolo June? 57 years old na ako, Iha. Ang aking asawa ay 51 years old. 51 na nga ba ako? Ako yung alam ko 21? 51 ka na po. Okay, mamaya niyo yung pag-awayan. Ako namin, Lola, 51 ka na. Tama, Lolo? Oo. 51 ka na po. At nakita namin birth certificate mo. Joke lang. Si Lola. Okay, nagpapabata siya. Okay. Yun. Yun nga. Alam mo, Iha, yan ang isa sa mga problema ko ngayon. Talaga? Ang aking asawa, nagiging makakalimutin na. Halata. Buti na nga lang, hindi niya pa nakakalimutan na ako ang asawa. Okay. Kinikilig naman ako. Doktor, kinikilig ka ba? Kinikilig ako. Kinikilig din. Matanda na sila pero fitness pa rin sa isa. Ako wala pang asawa. Okay. No boyfriend.
Okay. Doktora, pwede po ba magtanong? Okay na po, Lulusun. Ano po ba ang mga senyales ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease? Sinyales, doktora. So ano nga ba yung mga sinyales o sintomas sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease? Pagiging makakalimutin. And then, pag-iwas sa pakikiwalubilin sa mga tao kasi nga, hihiya sila. Nagkakaroon na sila ng anxiety kasi nga nagiging makakalimutin nila. Nangangamba sila na baka hindi makalimutan nila kung sino yung coach nila or kung ano ba yung napag-usapan nila or yung ano ba yung napag-usapan nila doon. And then, nagiging malalamutin din sila at palaaway. Naiinit ang ulo nila eh. And then, nung Kaya pa... ano ba ang mga diskusyon ng ganito? Pero, kailangan kasi dito yung role ng caregiver ay napakahalaga. Kasi ang tao pero Alzheimer's disease, masyado na kasi ito makulit. Magkasabi dito, kailangan ng masyado. So, napakahalaga. Mahina na rin sila. So, napaka-importante talaga na mahaba ang pasensya at yung super haba ng pasensya ng caregiver. At nakasawa, syempre. At syempre, kailangan din naman ng sabi. Oo. Lalo kami asawa, mga anak. Ilang taon po ba ang nagkakaroon ng Alzheimer's disease? Pinakamabata. Kasi ayon sa ating statistics, sa mga 50 years old kasi, dati kasi pinaniniwalaan na 40 years old and below, pinaniniwalaan na nila na nagkakaroon na ng Alzheimer's. Pero kanina sa ating statistics, sinasabi na 50 years old and above, nagkakaroon ng Alzheimer's. Ano po ba ang mga sintomas ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease? Inaw or pagkawala ng memorya. Nagiging makakalimutin yung pasyente kapag mayroong Alzheimer's. And then, nahihirapan sila sa paggawa ng mga pamilyang na gawain. So, nakakalimutan na nila yung ano nga ito yung kadalasan nila ginagawa. Nakakalimutan na nila paano ba nila yung ginagawa dati. Mga ganon. And then, nagkakaroon din sila ng problema sa pagbuo ng pangusap. So, yung hindi nila masabi or ma-express kung ano ba talaga yung gusto nilang sabihin. Kasi minsan, nakakalimutan na talaga nila mismo kung ano ba yung gusto talaga nilang sabihin. O hindi kaya naman, hindi nila alam kung ano yung eksaktong word na dapat doon sa pangusap na sasabihin nila. Ano? Na, Halimbawa po dito, iba po ang nasasabi nila. all mga ganon, iba yung nasasabi nila. Iba ang sabihin nila. Gusto nila talagang sabihin eh, kakain ako. Pero ang nasasabi nila, kakain ako. Ganon. And then, kaninaan sa pagdedesisyon. Nakadalasan naman din, alam nila, nakasuot na ako kasi kaya nakalagay lang sa dito sa internet or kaya kung kalimutin ng mga kaya nakadalasan yung mga nila. And then pagbabago sa ugali, pagbabago sa personalidad, nagiging irritable ng pasyente, nagiging malawan, nagiging ang ulo nila. Nagiging restless na siya, nagkakaroon siya ng problema sa pag-ulo. And then, nawawalan din kasi sila ng initiative. Kung dati naman, ginagawa na nila yung isang bagay kahit hindi pa masabihin sa kanila or iutos sa kanila, ngayon, nawawalan na sila ng initiative. Ito sa ating televiewers sa Daet Camarines Norte. Estudyante po from Our Lady of Lourdes College Foundation, Daet. Tanong niya ng doktora, ang aking ina sa tingin ko ay may Alzheimer's disease na rin. Ano po ang pwede at ang po na eksaminasyon, mga eksaminasyon para sa kanya? Ako, dapat para sa nanay. So, napaka-importante muna na